Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng inyong nalalaman tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't pakinggan ang isang salaysay na magpapatunay na ang pinakamatinding laban ay hindi nangyayari sa ibabaw ng ring, kundi sa loob ng isang pusong sugatan. Sabi nila, ang pinakamatinding sakit ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Paano kung ang sugat na ito ay sabay na iniwan ng dalawang taong pinakamalapit sa iyo? At paano kung ang tanging paraan para maghilom ay ang yakapin ang buhay na bunga ng kanilang pagkakasala? Ang malawak na hardin ng Hacienda Magdiwang ay puno ng tawanan at masayang tugtugin. Ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ng mangga ay kumikislap na parang mga bituin na bumaba mula sa langit. Ito ang unang kaarawan ni Sinag, ang kanyang inaanak. At bilang si Alon Magdiwang, ang pambansang kamao, ang kampeon, inaasahan ng lahat na ang selebrasyon ay magiging marangya, perpekto at puno ng buhay. At ganoon nga ang nangyari. Champ! Isang karangalan na makapiling ka, bati ng isang politiko, sabay kaway sa mga kamera. Sir Alon, salamat sa lahat ng ibinigay mong karangalan sa bansa. Sabi naman ng isang negosyante, mahigpit ang pakikipagkamay. Ngumiti si Alon, iyong nangiting sanay na siyang ibigay. Malapad, magiliw, at nagpapakita ng lakas. Iyon ang ngiting na sa mga billboard, sa mga pabalat ng magasin, ang ngiti ng isang panalo. Pero sa likod ng mga matang yon, may isang pagod na hindi nakikita ng publiko. Isang pagod na naghahanap ng tahimik na sulok sa gitna ng magulong mundong kanyang ginagalawan. Igliniyad niya ang kanyang paningin, hinahanap ang dalawang taong nagsisilbing kanyang pahinga, ang kanyang asawang si Hiraya at ang matalik niyang kaibigang si Lino. At doon niya sila natagpuan, malapit sa isang mesang puno ng mga laruan, sa ilalim ng isang puno ng akasya. Karga-karga ni Lino si Sinag, habang si Hiraya naman ay nakatayo sa tabi nito, nakangiti. Isang perpektong larawan. Ang kanyang magandang asawa, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, at ang batang itinuturing na niyang parang sariling anak. Sa unang tingin, wala kang makikitang mali. Isang tagpo ng kaligayahan, ngunit si Alon ay isang boksingero. Sanay siyang magbasa ng mga kilos na hindi sinasabi ng bibig. Sanay siyang makita ang pinakamaliit na galaw, ang pinakamanipis na pagbabago sa ekspresyon. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw, may nakita siya ng isang bagay na bumiyak sa perpektong larawan. Pawis na pawis si Lino dahil sa pakikipaglaro kay Sinag. At pagkatapos, sa isang iglap, isang kilos na tila ordinaryo, ngunit para kay Alon, ay parang isang malakas na suntok sa sikmura. Itinaas ni Hiraya ang kanyang kamay gamit ang isang panyo at marahan niyang pinunasan ang noo ni Lino. Hindi ito isang kilos ng simpleng pagkakaibigan. Mayroon itong pag-aalaga, isang antas ng intimasya na nakalaan lamang dapat para sa kanya. Ginawa niya iyon na para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Pagkatapos, nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Hiraya at ni Lino, tumigil ang mundo ni Alon. Nawala ang ingay ng musika, ang halakhakan ng mga bisita, ang flash ng mga kamera. Ang tanging nakikita niya ay ang tinginan na iyon. Isang tinginan na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Isang tinginan na may lihim, may pinagsamahan, may isang kwentong hindi siya kasama. Sa isang segundo, nakita ni Alon ang lahat. Ang sagot sa mga gabing malamig, kahit magkatabi sila sa kama. Ang dahilan sa mga ngiting hindi umaabot sa mata ni Hiraya. Ang paliwanag sa mga pag-iwas at mga pader na unti-unting itinayo sa pagitan nilang dalawa. Iyon na iyon. Ang aninong matagal na niyang nararamdaman pero hindi niya pinapansin, ngayon ay nagkaroon na ng mukha. At ang mukha na iyon ay pag-aari ng kanyang asawa at ng kanyang kapatid. Mabilis siyang umiwas ng tingin,
Bago pa nila mapansin na nakita niya ang lahat, ibinalik niya ang kanyang maskara, ang ngiti ng kampeyon. Lumapit siya sa mga bisita, nakipag-usap, nakipagtawanan. Ginawa niya ang lahat ng inaasahan sa kanya. Ngunit sa bawat pagngiti, sa bawat pakikipagkamay, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na unti-unting namamatay. Ang bawat tawa na naririnig niya ay parang pako na ibinabaon sa kanyang lalamunan. Ang bawat tapik sa balikat ay parang hagupit. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, gusto niyang hilahin si Lino at itanong kung paano nito nagawa sa kanya ito. Gusto niyang harapin si Hiraya at tanungin kung ano ang pagkukulang niya. Ngunit hindi niya magawa dahil siya si Alon Magdiwang, ang kampeon na hindi natatalo, ang haligi na hindi nagigiba. Kailangan niyang umalis. Bago pa may makapansin sa bitak na nagsisimula nang lumitaw sa kanyang perpektong maskara, naglakad siya pabalik sa kinaroroonan ni Hiraya at Lino. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Nakita niyang ibinabalik na ni Lino si Sinag sa ina nito. Muli, isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya kung hindi mo lang alam ang katotohanan sa likod nito. Hiraya, sabi niya, at ang boses niya ay lumabas na mas patag at mas malamig kaysa sa kanyang inaasahan. Napalingon silang dalawa at sa isang saglit nakita niya ang pagkagulat sa kanilang mga mata, lalo na kay Hiraya. Alon, akala ko nandoon ka sa mga bisita, sabi ni Hiraya, may bahid ng kaba sa kanyang tinig. Pagod na ako. Simpleng sagot ni Alon, iniiwasan ng kanilang mga mata. Mauna na ako sa inyo. Ituloy niyo lang ang kasiyahan. Ha? Pero, ang aga pa. Gulat na tanong ni Hiraya. Lumapit ito at hinawakan ng kanyang braso. Okay ka lang ba, mahal? Namumutla ka. Ang paghawak nito sa kanya, na dati nagbibigay ng kapanatagan, ngayon ay parang nagdudulot ng kuryenteng may lason. Marahan niyang inalis ang kamay nito. Pagod lang talaga. Mag-enjoy kayo. Ang salitang kayo ay binitawan niya na may bigat. Isang mensaheng tanging siya lang ang nakakaalam. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Rinig niya ang pagtawag ni Hiraya sa kanyang pangalan, ngunit hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy siya sa paglakad, papalayo sa ingay, papalayo sa mga peking ngiti, papalayo sa 2 taong sumira ng kanyang mundo. Ang mahabang daan mula sa hardin patungo sa parking lot ay parang isang walang katapusang paglalakbay. Bawat hakbang ay isang pagpipigil. Nang sa wakas ay marating niya ang kanyang sasakyan, pumasok siya at isinara ang pinto, na lumikha ng isang katahimikang halos nakakabingi kumpara sa ingay na iniwan niya. Ilang minuto siyang nakaupo lang doon, nakatitig sa kawalan. Sa rearview mirror, nakita niya ang sarili, ang mukha ng isang kampeon. Ngunit ang mukhang yun, sa unang pagkakataon, ay tila pag-aari ng ibang tao. Isang estranghero. Ang kampeon. Anong klaseng kampeon ang pinagtataksilan sa sarili niyang pamamahay? Anong klaseng haligi ang hindi man lang namalayan na unti-unti na palang binubulok ang pundasyon nito? Kampeon, isang biro. Ang manibela ay naging malamig sa ilalim ng kanyang mga palad. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagpabagsak sa pinakamatitinding kalaban sa buong mundo. Ngayon ay nanginginig sa isang sakit na hindi pisikal. Isang sakit na bumabaon sa kaluluwa. Ang imahe ng pagpunas ni Hiraya sa noo ni Lino. Ang tinginan nila. Paulit-ulit iyong naglalaro sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Bawat ulit ay mas malinaw, mas masakit. Ang bawat detalye ay parang isang patalim na lalong humihiwa sa kanyang puso. Hindi na niya napigilan. Isang malakas, mabilis na suntok ang pinakawalan niya. Hindi sa isang kalaban, hindi sa isang punching bag,
kundi sa manibela ng kanyang mamahaling sasakyan. Umalingaw-ngaw ang malutong na tunog ng plastik at balat sa loob ng nakakabinging katahimikan. Sumilay ang sakit sa kanyang mga buko, isang pamilyar na hapdi na minsan na niyang hinahanap-hanap sa ibabaw ng ring. Ngunit ngayon, ang sakit na yon ay hindi sapat. Kulang na kulang para tabunan ang sakit na nararamdaman niya sa loob. Ngunit walang luhang pumatak, walang sigaw na kumawala. Tanging ang marahas na paghinga ng isang lalaking winasak ang naririnig. Ang disiplina ng isang boksingero ay mas matindi pa kaysa sa kanyang emosyon. Tinuruan siyang huwag magpakita ng kahinaan. Kahit na dinudurog na siya, pinaandar niya ang makina. Ang ugong nito ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Walang plano, walang patutunguhan. Tinahak niya ang daan palabas ng hasyenda. Palayo sa selebrasyon na isa na ngayong paalala ng kanyang kabiguan. Ang mga ilaw ng kalsada ay mabilis na nagdaraan, mga guhit ng liwanag sa madilim na paligid. Ang isipan ni Alon ay ganoon din. Isang magulong tanawin ng mga alaala, mga tanong, at isang nag-aapoy na galit. Paano? Kailan? Bakit? Ang mga tanong ay paulit. Ulit. Ngunit wala siyang mahanap na sagot. Ang tanging alam niya sa mga sandaling iyon ay nawasak na ang kanyang mundo. Ang babaeng pinangakuan niya ng habambuhay at ang lalaking tinuring niyang kapatid ang siyang humawak ng martilyo. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho sa ilalim ng gabing walang bituin, habang ang nangiti ng isang kampeon ay tuluyan ng naglaho sa kanyang mukha. Napalitan iyon ng isang blangkong ekspresyon, isang maskara ng kawalan. At sa gitna ng kadiliman, alam niyang ngayon palang magsisimula ang pinakamabigat na laban ng kanyang buhay. Natapos ang party na parang isang panaginip na biglang pinutol. Ang mga huling bisita ay nagpaalam na. Ang mga catering staff ay nagliligpit na ng mga mesa at ang masayang tugtugin ay napalitan ng ugong ng katahimikan. Naiwan si Hiraya sa gitna ng hardin. Karga-karga ang natutulog ng sisinag, habang ang isip niya ay lumilipad sa kotseng minaneho ni Alon palayo kanina. Ang biglaang pag-alis nito, ang lamig sa boses nito, ang paraan ng pag-alis nito sa kamay niya sa braso nito. Ang lahat ng yun ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Pagod lang talaga, sabi ni Alon. Pero alam ni Hiraya na higit pa roon ang dahilan. Ilang taon na silang mag-asawa para hindi niya makilala ang bawat hibla ng pagkatao nito. Ang pagod ni Alon ay may kasamang galit. Ngunit ang galit nito ngayon ay iba. Isang galit na tahimik, nagyayelo, at mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos niyang maihatid si Sinag sa silid nito, naglakad siya sa kanilang malawak na bahay. Ang hasyenda magdiwang, ang pangarap ng maraming Pilipino. Ngunit para sa kanya, sa mga gabing tulad nito, ang bawat pasilyo ay parang walang katapusan at ang bawat silid ay puno ng lamig ng kalungkutan. Pumasok siya sa kanilang kwarto, umaasang nandoon na si Alon, pero wala. Ang kama ay malinis pa rin, hindi nagagalaw. Napaupo siya sa gilid ng kama at napatingin sa isang naka-frame na litrato sa bedside table. Kuha iyon noong kanilang anniversary, 3 taon na ang nakalipas. Nakangiti sila pareho, pero ang mga mata ni Hiraya sa litratong iyon ay nagsasabi ng ibang kwento. Naalala niya ang araw na iyon. Flashback. Happy anniversary, mahal, bulong ni Hiraya habang inaayos ang kurbata ni Alon. Mayroon silang reservation sa isang mamahaling restaurant. Isang gabi na, para lang sa kanilang dalawa. Isang bagay na bihira nang mangyari. Happy anniversary, sagot ni Alon. Hinalikan siya sa noo, pero ang mga mata nito ay nasa teleponong hawak. Hira, tumawag si manager. May emergency interview daw with an international magazine. Hindi ko pwedeng palampasin. Nawala ang nangiti ni Hiraya. Pero Alon, anniversary natin.
Alam ko, mahal. Babawi ako. Promise. Importante lang talaga. To para sa career ko. Para sa pamilya natin. Sabi nito. Ang boses ay puno ng panghihikayat na sanay na siyang marinig. At gaya ng dati, tumango na lang siya. Sige, naiintindihan ko. Kinagabihan, mag-isa siyang kumain ng takeout sa kanilang napakalaking dining table habang pinapanood sa TV si Alon na ngumingiti at sumasagot sa mga tanong ng reporter. Ang kampeon, ang asawa niya, isang lalaking pag-aari ng buong mundo, pero pakiramdam niya ay hindi na kanya. Nang biglang may kumatok sa pinto, si Lino. May dala itong isang paper bag. Alam kong paborito mo to, sabi ni Lino. Inilalabas ang isang mainit pa na lalagyan ng sinigang na hipon mula sa paborito niyang restaurant sa kanto. At alam kong hindi ka pa kumakain. Sa mga sandaling iyon, hindi napigilan ni Hiraya ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa sinigang, kundi dahil sa simpleng gesto. Isang tao ang nakaalala, isang tao ang nakakita sa kanyang kalungkutan. Iyon ang simula. Ang mga pagkakataong wala si Elon, palaging nandoon si Lino. Hindi bilang isang manliligaw, kundi bilang isang kaibigan. Isang balikat na masasandalan, isang taingang handang makinig. Siya ang nagpupuno sa mga bitak na iniiwan ng pagkawala ni Alon. Isang hapon, habang nagkakape sila sa hardin, hindi na niya napigilang ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Pakiramdam ko, anino na lang ako. Lino, sabi niya, habang pinipigilan ang pag-iyak. Anino ng asawa ng isang kampeon. Nakatayo sa likod niya, pumapalakpak, pero hindi na niya ako nakikita. Tinitigan siya ni Lino. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa na matagal na niyang hindi nakikita kay Alon. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat. Pagkatapos, marami nitong sinabi ang mga salitang nagpabago mo sa lahat. Narito lang ako, Hira. Palagi. Ang pangakong yon, isang pangakong simple, pero may bigat. Isang pangakong unti-unting naging tulay, mula sa pagkakaibigan, patungo sa isang bagay na mas komplikado, isang bagay na mali. Ang isang yakap ng pag-alo ay naging mas matagal. Ang mga pag-uusap ay naging mas malalim. Hanggang sa isang araw, sa gitna ng matinding kalungkutan at pangungulila, ang tulay na yon ay kanilang tinawid at si Sinag ang naging bunga. Isang malakas na kalabog ng pinto sa ibaba ang gumising kay Hiraya mula sa kanyang pagbabalik tanaw. Si Alon. Umuwi na siya. Mabilis na tumayo si Hiraya. Pinunasan ang mga luhang hindi niya namalayang tumulo na pala. Kailangan niyang maging normal. Kailangan niyang umarte na walang nangyari. Ngunit habang bumababa siya ng hagdanan, nararamdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso na parang tambol. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok. Nakita niya si Elon na dumiretso sa library nito, ang silid, kung saan ito nag-iisip at nagpaplano ng mga laban. Ang pinto ay hindi nito isinara ng maigi. Nag-iwan ng kaunting siwang. Sumilip siya. Nakaupo si Alon sa kanyang malaking silyang gawa sa leather. Nakatalikod sa pinto, nakaharap sa malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang madilim na hardin. Ang ilaw lamang na bukas ay ang maliit na table lamp na lumilikha ng mahahabang anino sa loob ng silid. Ang buong paligid ay nababalot ng isang mabigat at nakakakilabot na katahimikan. Dahan-dahan, tinulak ni Hiraya ang pinto at pumasok. Hindi lumingon si Alon. Alon? Mahinang tawag niya. Gabi na. Hindi ka pa ba magpapahinga? Sinubukan niyang gawing normal ang kanyang boses, ngunit narinig niya ang sarili niyang panginginig. Hindi pa rin ito kumibo. Ang katahimikan ay parang isang pader na itinayo sa pagitan nila. Lumapit pa siya ng kaunti. May problema ba? Bakit ka umalis ng bigla kanina? Dahan-dahang umikot ang silya. At sa unang pagkakataon,
Mula nang umuwi ito, nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Alon ay walang emosyon, walang galit, walang sakit. Tila isang malalim na balon na walang katapusan, isang tinging tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa na para bang nakikita nito ang lahat ng lihim na itinatago niya. Binuksan nito ang bibig at ang mga salitang lumabas ay hindi isang tanong, kundi isang hatol. Isang tanong na bumasag sa lahat ng kasinungalingang itinayo niya sa paligid ng kanilang pagsasama. Masaya ka ba, Hiraya? Ang mga sumunod na araw sa Hacienda Magdiwang ay naging isang malawak at malamig na entablado ng pagkukunwari. Ang giyera sa pagitan ni Alon at Hiraya ay hindi isinagawa sa pamamagitan ng sigawan o basagan ng plato. Ito ay isang digmaang isinagawa sa pamamagitan ng katahimikan, isang katahimikang mas matalas pa sa anumang patalim. Ang almusal, na dati puno ng kwentuhan tungkol sa kanilang mga plano sa araw na yon, ay naging isang ritual ng pag-iwasan. Uupo si Alon sa isang dulo ng mahabang mesa at si Hiraya sa kabila. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang kalansing ng mga kubyerto sa pinggan. Kung magtatanong si Hiraya, "Kamusta ang tulog mo?" Ang sagot ni Alon ay isang tipid na okay lang. Kung mag-aalok ito ng kape, tatango lamang siya. Ang bawat salita ay tinitimbang, bawat kilos ay sinusukat. Pinagmamasdan ni Alon ang bawat galaw ni Hiraya. Ang pilit nitong nangiti. Ang panginginig ng mga kamay nito habang nagbubuhos ng tubig sa baso. Ang paraan ng pag-iwas nito sa kanyang mga mata. Para siyang nanonood ng isang artista sa isang pelikula, isang magaling na artista na ginagampanan ang papel ng isang mapagmahal na asawa. Ngunit sa mga mata ni Alon, ang lahat ng yon ay isang kasinungalingan. Isang hapon, habang nasa library siya at nagkukunwaring nagbabasa ng mga papeles, narinig niya ang pagring ng kanyang telepono. Hindi niya ito pinansin hanggang sa napansin niyang pangalan ni Lino ang nasa screen. Ang kapatid niya. Ang taong kasama niyang lumaki sa hirap. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang likod. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, gusto niyang sagutin ang tawag at ibuhos ang lahat ng kanyang galit. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hinayaan niyang magring ang telepono hanggang sa tumigil ito. Pagkaraan ng ilang sandali, isang text message ang dumating. From Lino. "Kapatid, hindi ka sumasagot. Nag-aalala ako. Okay ka lang ba? Mula pa noong party, parang may iba sa'yo." Binasa ni Alon ang mensahe ng paulit-ulit. Ang pagkukunwari, ang kapal ng muka. Dahan-dahan niyang dinilit ang mensahe pagkatapos ay ang numero ni Lino mula sa kanyang contacts. Ito na ang simula. Ang pagbubura sa kanyang buhay. Ang tensyon ay patuloy na bumalot sa buong bahay. Maging ang mga kasambahay ay nakakaramdam nito. Ang dating masayang tahanan ka ng kampeyon ay naging isang palasyong yari sa yelo, kung saan ang hari at reyna ay hindi na nag-uusap. Ginugol ni Alon ang kanyang mga araw sa gym, ibinubuhos ang kanyang galit at pagkalito sa bawat suntok sa heavy bag. Ngunit kahit gaano pa kalakas ang kanyang mga suntok, hindi nito mabura ang imahe ni Hiraya at Lino sa kanyang isipan. Isang umaga, habang nagkakape siya sa beranda, lumapit ang isa sa kanilang mga katulong, dala-dala ang mga sulat. "Sir Alon, dumating na po ang mail," sabi nito. Iniabot sa kanya ang isang maliit na salansan ng mga sobre. Kinuha niya ito. Karamihan ay mga bill at mga imbitasyon. Ngunit sa ilalim ng lahat, may isang sobre na kakaiba. Isang simpleng brown envelope na walang pangalan o address ng nagpadala. Tanging ang pangalan niya ang nakasulat sa harap, sa paraang tila minadali. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang kanyang naramdaman. May kung anong nagsasabi sa kanya na ang sobreng iyon ay magdadala ng kasagutan o ng isang hatol. Dinala niya ito sa kanyang library
at isinara ang pinto. Pinunit niya ang sobre. Sa loob, may isang piraso ng nakatuping papel at isang litrato. Ang litrato ang una niyang kinuha at doon, tumigil muli ang kanyang mundo. Ang litrato ay kuha sa isang parke. Nakaupo si Hiraya sa isang picnic blanket, masayang nakangiti. Nakasandal sa balikat niya si Lino. Ang braso nito ay nakaakbay sa kanya. Ang muka ay puno ng pagmamahal na hindi maipagkakaila. At sa pagitan nilang dalawa, nakaupo si Sinag, tumatawa habang sinusubuan ni Lino ng ice cream. Hindi iyon isang litrato ng magkakaibigan. Iyon ay isang litrato ng isang pamilya. Isang masayang pamilyang ninakaw mula sa kanya. Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Pagkatapos ay kinuha niya ang nakatuping papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob, may mga salitang nakasulat sa malalaking letra na para bang sinadya upang saksakin siya ng paulit-ulit. Ang kampeon, talunan sa sariling tahanan. Binitawan niya ang papel na para siyang napaso. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang hinala na dati isang anino lamang ay isa na ngayong halimaw na nakatitig sa kanya. Hindi na ito isang pakiramdam lamang. Ito na ang katotohanan, itim at puti, nakalarawan at nakasulat. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatitig sa litrato. Ang alam lang niya, ang sakit ay napalitan na ng isang dalisay at nagyayelong galit. Isang galit na humihingi ng katarungan. Tumayo siya. Hawak-hawak pa rin ang litrato na parang isang sentensya ng kamatayan. Lumabas siya ng library. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Nakita niya si Hiraya sa sala. Nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Nagkukunwaring normal ang lahat. Hindi siya nagsalita. Naglakad siya palapit dito. Ang kanyang anino ay dumaan sa mukha ni Hiraya. Dahilan upang mapatingala ito sa kanya. Nakita ni Hiraya ang ekspresyon sa kanyang mukha. At ang nangiti nito ay unti-unting nawala. Napalitan ng takot. Itinaas ni Alon ang kanyang kamay at ibinagsak ang litrato sa mesang marmol sa harapan nito. Ang tunog ay maliit lamang, ngunit sa katahimikan ng silid, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. Napatingin si Hiraya sa litrato at ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla at takot. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin kay Alon. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Handang magsalita, handang magpaliwanag, handang magsinungaling muli. Ngunit inunahan siya ni Alon. Sa isang boses na malamig, walang emosyon at puno ng bigat ng isang huling hatol, sinabi niya ang mga salitang wawasak sa kanilang pagkukunwari. Ipaliwanag mo ito. Ang tanong ni Alon ay binitiwan sa hangin na parang isang batong ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Ipaliwanag mo ito. Hindi ito isang sigaw. Hindi ito isang akusasyon na puno ng galit. Ito ay isang utos, malamig at matigas, na nag-alis ng lahat ng lakas sa mga tuhod ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay napako sa litrato sa ibabaw ng mesa. Ang masayang larawan na dati isang sikretong alaala. Ngayon ay isang ebidensya ng kanyang pagkakasala. Ang utak niya ay nag-uunahan sa paghahanap ng mga salita, ng isang lusot, ng kahit anong pwedeng sabihin para takpan ang naglalagablab na katotohanan. Alon, hindi yan. Nagsimula siya, ang boses ay nanginginig na parang isang manipis na sinulid. Hindi yan ang iniisip mo, na masyalang kami noon. Bilang magkaibigan, isinama namin si Sinag. Ang bawat salita ay parang buhangin sa kanyang bibig. Magaspang at walang lasa. Alam niyang mahina ang kanyang paliwanag. Alam niyang sa mga mata pa lang niya ay kitang-kita na ang pagsisinungaling. Ngunit sa desperasyon, iyon lamang ang tanging pader na kaya niyang itayo. Hindi sumagot si Alon. Tinitigan lang siya nito.
Isang titig na blangko, ngunit tumatagos. Isang titig na nagsasabing, sige, magsinungaling ka pa. Pakinggan natin kung hanggang saan mo kayang panindigan. Ang katahimikan ni Alon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ito ang nagtulak sa kanya na magsalita pa. Napunan ang nakakatakot na espasyo sa pagitan nila ng mas marami pang kasinungalingan. Nagkataon lang yan, Alon. Alam mo namang malapit kami ni Lino dahil sa'yo. Dahil matalik kayong magkaibigan. Dagdag niya, ang boses ay nagsisimula ng tumaas, nababasag dahil sa takot. Sa wakas, isang reaksyon mula kay Alon. Isang mapaklang tawa, isang tawa na walang saya, puno ng sakit at pangungutya. Ang tunog na yon ay mas masakit pa sa isang sampal. Kasinungalingan, bulong nito, sapat lang para marinig niya. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito ay may nakita siyang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang malalim na pagkasuklam. Kailan pa naging ganito kadali sa'yo ang magsinungaling, Hiraya? Ang tanong na yon ang sumira sa lahat. Ang manipis na pader na kanyang itinayo ay gumuho. Wala nang pagtatago. Wala nang pagkukunwari. Alam na niya. At sa pagguho ng kanyang mga kasinungalingan, isang emosyon ang pumalit sa takot. Galit. Isang desperadong galit na isinilang mula sa pagiging sukdulan. Ang sisi na dapat ay para sa sarili niya ay bigla niyang ibinaling sa lalaking nasa harapan niya dahil kailangan. Sigaw niya, ang mga luha ay nagsimula ng bumuhos na parang ulan. Dahil ito ang natutunan ko sa'yo. Ang magpanggap na masaya. Ang ngumiti sa harap ng kamera kahit durog na ako sa loob. Nagulat si Alon sa biglaang pagsabog niya, ngunit hindi natinag ang malamig nitong ekspresyon. Anong sinasabi mo? Ito ang sinasabi ko. Isinumbat niya, itinuturo ang buong kabahayan. Ang malaking bahay na ito, ang mga mamahaling gamit, ang buhay na akala ng lahat ay perpekto. Pero kailan ka ba talaga nandito? Alon, kailan mo ba ako huling tinanong kung masaya talaga ako? Ang mga salita ay lumabas na parang lason mula sa kanyang bibig. Mga salitang matagal na niyang kinimkim sa kanyang dibdib. Lagi kang wala. Nasa gym, nasa interview, nasa ibang bansa para sa laban mo. Ang asawa mo ako, Alon, pero pakiramdam ko isa lang ako sa mga tropeyo mo. Isang palamuti sa perpektong buhay ng isang kampeyon. Ang bawat salita ay isang suntok, isang pagtatangka na saktan siya pabalik, na iparamdam sa kanya kahit isang katiting ng sakit na nararamdaman niya. Si Lino ang nandyan noong mga panahong pakiramdam ko, mag-isa ako sa buong mundo. Siya ang nakinig, siya ang umunawa, kaya huwag mo akong tanungin kung bakit ako nagsinungaling. Tanungin mo ang sarili mo kung nasaan ka noong kailangan kita. Natapos ang kanyang sigaw at ang tanging naiwan ay ang kanyang mga hikbi na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng sala. Tumingin si Alon sa kanya at sa isang saglit nakita ni Hiraya ang isang bahid ng sakit sa mga mata nito. Nasaktan siya sa mga sinabi niya, ngunit mabilis itong nawala, napalitan muli ng isang matigas at hindi matinag na pader. Umiling ito ng dahan-dahan, walang anumang dahilan. Sabi nito sa isang boses na halos pabulong ng ngunit puno ng bigat. Ang sapat para bigyang katwiran ang pagtataksil. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod na ito. Walang isa pang salita, walang sigaw, walang galit na pagsabog. Naglakad lang ito palayo, paakyat ng hagdanan, papalayo sa kanya. Ang bawat hakbang nito palayo ay parang isang martilyong pumupukpok sa huling piraso ng kanilang pagsasama. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng sala. Ang lakas na ginamit niya sa pagsigaw at panunumbat ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang nakakaparalisang pakiramdam ng kawalan. Gumuho ang kanyang mundo at wala siyang ibang masisisi kundi ang sarili niya.
Nanghina ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa malamig na marmol na sahig. Ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang litrato ay nakakalat pa rin sa mesa, isang paalala ng kasalanan at ng kaligayahang hindi kailanman magiging tunay. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang pangalan ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang kaisa-isang taong makakaintindi sa kanya ngayon. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Hinanap niya ang pangalan nito at pinindot ang call button. Nang sagutin nito sa pangalawang ring, isang basag at desperadong bulong ang tanging lumabas sa kanyang mga labi. Lino uno. Humikbi siya. Alam na niya. Lino, sa tingin ko alam na niya ang lahat. Ang mga salitang binitiwan ni Hiraya ay umaling-aungaw sa isipan ni Alon habang nagmamaneho siya palayo sa hasyenda Magdiwang. Nasaan ka noong kailangan kita? Ang bawat salita ay isang akusasyon, isang pagtatangkang ipasa sa kanya ang bigat ng kasalanan. Ngunit para kay Alon, ang mga ito ay ingay na lamang. Ingay na gusto niyang takasan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang makahinga ng hangin na hindi amoy kasinungalingan. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Iniwan ang mga kumikinang na ilaw ng Maynila. Tinahak ang daan patimog, kung saan ang mga gusali ay napapalitan ng mga puno at ang ingay ng syudad ay napapalitan ng katahimikan ng gabi. Ang kanyang patutunguhan ay naging malinaw habang papalayo siya ng papalayo. Uuwi siya sa probinsya ng Talaaraw, ang lugar kung saan siya lumaki, ang lugar na nakasaksi sa lahat ng kanyang mga pangarap bago pa man siya naging kampeyon. Isang lugar na simple, tahimik at totoo. Madaling araw na nang marating niya ang lumang bahay ng kanyang mga magulang. Walang katao-tao. Matagal na itong bakante, ngunit pinapanatili pa rin itong malinis ng isang malayong kamag-anak. Pumasok siya at ang amoy ng lumang kahoy at ng pamilyar na probinsya ay sumalubong sa kanya. Dito, hindi siya ang pambansang kamao. Dito, siya lang si Alon, isang batang nangangarap. Ngunit ang batang iyon ay matagal nang nawala. Napalitan ng isang lalaking wasak. Hindi siya natulog. Hinintay niyang sumikat ang araw. Nang ang mga unang sinag ng umaga ay tumama sa mga bukirin sa labas ng bintana, alam na niya kung saan siya pupunta. Naglakad siya sa pamilyar na mga pilapil. Ang putik ay dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos. Hindi niya ito ininda. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa matanaw niya ang isang maliit na istruktura sa tuktok ng isang burol, sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Ang kapilya ng paghilom, isang maliit na kapilya na ipinagawa pa ng kanyang lolo. Hindi ito magarbo. Ang mga pader ay gawa sa pinagpatong-patong na bato mula sa ilog at ang bubong ay yari sa lumang tisa. Simple, ngunit para sa mga taga roon, ito ay isang sagradong lugar. Para kay Alon, ito ang kanyang kanlungan. Dito siya nagdarasal bago ang bawat laban. Dito siya nagpapasalamat sa bawat panalo. At ngayon, dito siya nagtatago, dala ang kanyang pinakamabigat na pagkatalo. Tinulak niya ang maliit na pinto na gawa sa kahoy at isang mahinang langit-ngit ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya. Ang loob ng kapilya ay madilim at malamig. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kandilang nakasindi sa paanan ng isang lumang estatwa ni Jesus na nakapako sa krus. Ang amoy ng natutunaw na kandila at ng mga bulaklak na sampagwita ay pumuno sa hangin. Umupo siya sa isa sa mga mahabang bangkong kahoy sa harap. Walang ibang tao. Tanging siya at ang katahimikan. Dito, sa harap ng altar, bumuhos ang lahat. Hindi sa anyo ng luha, kundi sa anyo ng isang nakakabinging katahimikan sa kanyang isipan. Ang galit, ang sakit, ang pagtataksil, ang mga tanong,
Paulit-ulit. Bakit? Naalala niya ang mga araw na nagsisimula pa lang sila ni Hiraya. Simple ang buhay, puno ng pangarap. Nasaan ang babaeng yon? Ang babaeng minahal niya? Naalala niya ang mga sakripisyo niya, ang dugo at pawis na ipinuhunan niya sa bawat laban, ang mga kaarawan ng mga anak niya na pinalampas niya dahil sa training, ang mga gabing malayo siya sa pamilya. Ginawa niya ang lahat ng yon para sa kanila, para bigyan sila ng buhay na hindi niya naranasan. At ito ang igaganti sa kanya. Naalala niya si Lino, ang kapatid niya, ang kasama niya sa lahat ng hirap at ginhawa. Inangat niya ito mula sa wala. Tinuring na kapamilya. Paano nagawa ng isang kapatid na saksakin ka sa likod? Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang malaking bato na unti-unti siyang dinudurog. Napayuko siya, ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, isang laban sa pagitan ng pagnanais na sumabog at ng disiplinang nagpipigil sa kanya. Panginoon, bulong niya sa kawalan. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Anong gagawin ko? Walang sagot. Tanging ang mahinang pagtiktak ng orasan sa pader at ang pagtirik ng mga kandila. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Alon anak? Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa may pintuan si Padre Miguel, ang matandang pari na nag-alaga sa kapilya mula pa noong bata siya. May dala itong walis, ngunit ibinaba niya ito nang makita ang itsura ni Alon. Lumapit ang pari at umupo sa tabi niya. Hindi ito nagtanong, hindi ito nanghuga. Hinintay lang siya nitong magsalita. Padre, nagsimula si Alon. Ang boses ay hirap lumabas. Nawasak po ako. Tumango ang pari. Ang mga mata ay puno ng habag. Alam ko, ang pinakamabigat na pasanin ay hindi dinadala sa balikat, kundi sa puso. Ginawa ko ang lahat para sa kanila, Padre. Lahat, sabi ni Alon. Ang galit ay nagsisimula ng kumulog sa kanyang boses. Pero sinira nila ako. Ang galit ay isang lason, anak, mahinahong sabi ni Padre Miguel. Kapag hinayaan mong manatili yan sa iyong puso, ikaw lang ang malalason nito. Sila ay magpapatuloy sa kanilang buhay habang ikaw ay mananatiling bilanggo ng iyong sakit. Paano ako hindi magagalit, Padre? Paano? Hindi ko sinabing huwag kang magalit. Normal na masaktan at magalit. Ngunit ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa galit na yan? Hahayaan mo ba itong sirain ka ng tuluyan? O gagamitin mo ito para mahanap ang daan pabalik sa kapayapaan? Tumingin si Alon sa estatwa sa altar. Ang mukha ni Jesus na puno ng pagpapakasakit. Hanapin mo ang sagot sa katahimikan, dugtong ng pari. Hindi sa ingay ng mundo o sa ingay ng iyong galit. Dito, sabi nito, itinuturo ang puso ni Alon. At dito, itinuro naman ang altar. Manalangin ka. Hindi para humingi ng sagot, kundi para humingi ng lakas na tanggapin ang sagot, kahit gaano pa ito kasakit. Tumayo na si Padre Miguel at marahang tinapik ang balikat ni Alon. Iiwan na muna kita. Ang lugar na ito ay sayo. Naiwan muling mag-isa si Alon. Ngunit sa pagkakataong ito, may kaunting pagbabago. Ang mga salita ng pari ay parang isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng kanyang kadiliman. Katahimikan, pagpapatawad, kapayapaan, mga salitang tila imposible para sa kanya ngayon. Nakatulog siya sa bangko ng hindi namamalayan. Ang katawan at isip ay tuluyan ng bumigay sa pagod. Nagising siya sa isang mahinang kaluskos mula sa labas. Dapit hapon na. Ang kulay kahil na sinag ng araw ay tumatagos sa mga siwang ng bintana. Dahan-dahan siyang bumangon, ang katawan ay nananakit.
At nang tumingin siya sa may pinto, ang kaunting kapayapaang naramdaman ni Sandeban niya ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang nag-aalab na apoy ng galit. Nakatayo doon, sa may pintuan ng kapilya, ang huling taong gusto niyang makita sa buong mundo. Ang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang mga mata ay nagpapanggap na may simpatiya. Si Lino. "Alon kapatid," sabi nito. Ang boses ay malambing na parang lason. "Nag-alala ako sa'yo." Ang salitang kapatid mula sa bibig ni Lino ay tumama sa pandinig ni Alon na parang isang insulto. Sa sagradong lugar na yon, sa loob ng kapilya yon ng paghilom, ang presensya ni Lino ay isang kabastusan. Ang pekeng pag-aalala sa mukha nito ay mas masahol pa sa lason. Dahan-dahang tumayo si Alon mula sa pagkakaupo. Ang bawat galaw ay kontrolado, tulad ng isang boksingerong sinusukat ang kanyang kalaban bago bumitaw ng suntok. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang ang katahimikan at ang lamig ng kanyang mga mata ang magbigay ng unang babala. "Alon." Tinawagan ako ni Hiraya. Umiiyak. Sabi niya nag-away daw kayo. Pagpapatuloy ni Lino, humakbang papasok ng kapilya na para bang may karapatan siya roon. "Pinuntahan kita sa Maynila, pero wala ka. Naisip kong dito ka lang pwedeng pumunta. Ano bang nangyari kapatid? Anong problema?" Ang pag-arte nito ay perpekto. Ang tono ng boses, ang kunot sa noo, ang lungkot sa mga mata. Kung ibang tao ang kausap nito, madali itong makukumbinsi. Ngunit hindi si Alon. Nakita na niya ang katotohanan. "Huwag mo akong tawaging kapatid," sabi ni Alon. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Ang bawat salita ay may bigat. "Hindi tayo magkapatid." Inatigilan si Lino. Ang maskara ng pag-aalala ay bahagyang gumuho, napalitan ng pagkagulat. "Anong sinasabi mo, Alon?" "Ako to, si Lino." Ngumisi si Alon, isang nangising walang bahid ng anumang saya. "Alam ko kung sino ka." Ang tanong, "Alam mo ba kung sino ako?" Lumakad siya palapit. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting umiikli. "Ako ang lalaking tinuring kang pamilya. Ako ang lalaking nagtiwala sa'yo. Ako ang lalaking tinalikuran mo." Ang kulay sa mukha ni Lino ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng isang maputlang kulay ng pagkatakot. "Hindi ko maintindihan." "Alon, pinagbibintangan mo ba ako?" "Hindi kita pinagbibintangan," sagot ni Alon. Huminto siya isang dangkal na lang ang layo mula kay Lino. "Tinatanggal ko lang ang maskara mo." At pagkatapos, sa isang boses na halos pabulong ngunit matalas na parang kutsilyo, ibinato niya ang tanong na matagal na niyang gustong itanong. "Mahal mo ba ang asawa ko?" Ang tanong ay binitiwan sa loob ng kapilya na parang isang bomba. Ang katahimikan na sumunod ay puno ng tensyon. Tinitigan ni Lino si Alon. Ang kanyang mga mata ay nag-uunahan sa paghahanap ng kasinungalingan. Ngunit nakita niya sa mga mata ni Alon na alam na nito ang lahat. Wala ng lusot. At doon, sa harap ng altar, sa harap ng Diyos, nagbago ang lahat. Ang takot sa mukha ni Lino ay dahan-dahang napalitan. Ang pagkukunwari ay naglaho. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ahas ay lumabas na sa pinagtataguan nito. "Mahal?" Pag-ulit ni Lino, may halong pang-aasar sa kanyang boses. Tumawa ito ng mahina. "Hindi mo na kailangang itanong yan, Alon. Dapat ang itanong mo, minahal ka ba niya talaga?" Ang mga salita ay parang suntok sa sikmura ni Alon, ngunit hindi siya nagpatinag. "Ako ang nasa tabi niya noong wala ka." Pagpapatuloy ni Lino, ang boses ay puno na ng kumpiyansa, ng isang matagal nang kinikimkim na galit at inggit. "Ako ang nakinig sa mga hinaing niya tungkol sa isang asawang laging abala sa pagiging kampeon. Ako ang nagpunas ng mga luha niya. Habang ikaw, ano ang ginagawa mo?
Nagbibilad sa ilalim ng mga spotlight. Nagpapakasaya sa iyong kasikatan. Traidor. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Alon, nagigigil. Traidor? Tumawa ng malakas si Lino. O baka naman sadyang bulag ka lang, Alon? Hindi mo nakita na unti-unti na siyang nawawala sa'yo dahil mas importante sa'yo ang mga belt at tropeyo mo kaysa sa kanya. Binigyan ko lang siya ng kung ano ang hindi mo maibigay. Ito na, ang tunay na mukha ni Lino. Hindi lang isang taong nagkamali. Isang taong puno ng inggit na matagal nang naghihintay ng pagkakataong sirain siya. At si Sinag? Tanong ni Alon. Ang tanong na pinakakinatatakutan niyang bigkasin. Ang nangiti ni Lino ay lalong lumawak. Isang nangiting demonyo. Si Sinag, siya ang patunay, Alon. Ang patunay na sa huli, ako ang nanalo. Hindi sa ibabaw ng ring, kundi sa pinakaimportanteng laban ng buhay mo. Sa mga salitang yon, sumabog ang lahat ng galit na pinipigilan ni Alon. Ang disiplina, ang pagtitimpi, lahat ay naglaho. Ang kamao ng isang kampeon, ang parehong kamao na nagpabagsak sa mga higante, ay bumitaw. Isang malakas, mabilis, at nag-aapoy na suntok ang tumama sa panga ni Lino. Ang tunog ng suntok ay umalingaw-ngaw sa buong kapilya. Bumagsak si Lino sa sahig na semento. Hawak ang kanyang mukha, nabigla sa lakas na tumama sa kanya. Isang maliit na agos ng dugo ang nagsimulang dumaloy mula sa gilid ng kanyang labi. Nakatayo si Alon sa ibabaw niya. Ang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng galit. Ang mga kamao ay nakakuyom pa rin, handang bumitaw ng isa pa. Ngunit hindi niya ginawa. Dahan-dahang bumangon si Lino, pinunasan ng dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang palad. Tumingin siya kay Alon, hindi na may takot, kundi may purong pagkamuhi. Salamat dito, Alon, sabi niya, habang tumatawa na parang isang baliw. Ang tawa ay nakakakilabot. Itinaas niya ang kanyang duguang kamay. Ito na ang kailangan ko. Isang ebidensya ng pananakit mo. Tumingin siya kay Alon na may nagbabantang tingin. Tingnan natin kung sino ang tunay na kampeyon kapag nalaman ng lahat ang baho mo. Isang bayaning nambubugbog, isang asawang hindi kayang paligayahin ang kanyang misis. Anong sa tingin mo ang sasabihin ng mga sponsor mo, ng mga tagahanga mo? Doon na pagtanto ni Alon ang tunay na plano ni Lino. Hindi lang nito gustong agawin ang pamilya niya. Gusto nitong sirain siya, ang kanyang pangalan, ang kanyang legasiya, ang lahat ng pinaghirapan niya. Salamat dito, Alon, pag-uulit ni Lino habang dahan-dahang lumalabas ng kapilya, paatras. Ito na ang simula ng pagbagsak mo. Ang mga oras ay lumipas na parang isang bangungot para kay Hiraya. Mula nang umalis si Alon, ang bawat sulok ng hasyenda magdiwang ay tila sumisigaw ng kanyang pangalan, ng kanyang malamig na galit. Paulit-ulit siyang tumatawag sa telepono nito, ngunit wala itong sagot. Ang bawat hindi sinasagot na tawag ay isang kumpirmasyon ng lumalawak na bangin sa pagitan nilang dalawa. Ang tawag niya kay Lino kanina ay nagdulot lamang ng panandaliang ginhawa. Ako nang bahala, sabi nito. Hahanapin ko siya. Aayusin ko to. Ngunit may bahid ng pananabik sa boses ni Lino na nagdulot sa kanya ng kaba sa halip na kapanatagan. Gabi na nang bumalik si Alon. Narinig niya ang tunog ng sasakyan nito na pumarada sa garahe. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na, ang pag-uusap, ang hatol. Naghintay siya sa sala, handa sa anumang sigaw, anumang sumbat. Ngunit walang dumating. Dumaan si Alon sa sala na parang hindi siya nakita. Ang mukha nito ay parang isang maskarang bato. Walang emosyon, walang bakas ng galit, tanging isang nakakapangilabot na kawalan. Dumiretso ito sa kanilang silid. Sinundan niya ito. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat baitang ng hagdanan. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Alon na nakatayo sa harap ng malaking aparador.
Naglalabas ng mga damit at inilalagay sa isang maleta. Hindi damit nito, kundi mga damit niya. Anong ginagawa mo?" Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi lumingon si Alon. "Nakita ko na siya," sabi nito. Ang boses ay patag. "Si Lino, nagkausap na kami." Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Nagkausap? Anong sabi niya? Huminto si Alon sa ginagawa at dahan-dahang humarap sa kanya. Ang mga mata nito ay madilim at malalim. Sinabi niya ang lahat, ang bawat detalye, at ipinagmalaki pa niya ito. Gumuho ang mundo ni Hiraya. Wala na. Tapos na ang laro. Ang huling sinulid ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay naputol na. "Alon, pakinggan mo ako." Nagsimula siyang humikbi. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako." "Huli na ang lahat para dyan, Hiraya." Putol ni Alon sa kanya. Walang bahid ng awa sa boses. May plano siya. Sisirain niya ako. Gagamitin niya kayo laban sa akin. Sasabihin niya sa buong mundo ang lahat. Doon napagtanto ni Hiraya ang buong katotohanan. Ito ang dahilan ng pagbabanta ni Lino sa telepono kanina. Hindi ito para ayusin ang sitwasyon. Ito ay para palalain ito. Gagamitin sila bilang sandata para sirain ang lalaking pareho nilang sinaktan. Isang makasariling plano. Ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan ay nawala. Napasandal siya sa pader. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay dumagan sa kanya ng buo. Wala nang kasinungalingan. Wala nang pagtatago. Sa isang iglap ng kaliwanagan, sa gitna ng kanyang pagkawasak, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Ito ang huling paraan para itama ang kanyang pagkakamali. Ang huling paraan para protektahan ang lalaking minsan niyang minahal ng buo. Naglakad siya patungo sa kanyang drawer. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang isang brown envelope na matagal na niyang itinatago. Sa loob nito ay ang isang dokumentong pinakakinatatakutan niyang ilabas. Lumapit siya kay Alon at iniabot ito. "Ano to?" Malamig na tanong ni Alon. "Ang katotohanan," sagot ni Hiraya. Ang boses ay basag. "Ang ebidensya na kailangan mo. Ang katibayan ng kasalanan ko." Kinuha ni Alon ang sobre. Binuksan ito at inilabas ang papel sa loob. Isang resulta ng DNA test. Ang mga pangalan ay malinaw. Hiraya Sison, Lino Vega, at Sinag. Ang resulta, 99.9% probability of paternity. Tinitigan ni Alon ang papel. Ang kanyang mukha ay hindi nagbabago, ngunit nakita ni Hiraya ang pagkuyom ng kanyang mga kamao. Ang sakit ng katotohanan ay naroon. Kahit pilit nitong itinatago. "Aalis na kami," sabi ni Hiraya. Ang desisyon ay buo na sa kanyang isipan. "Ako at si Sinag, lalayo kami. Para hindi na niya kami magamit laban sa'yo. Para hindi na niya masira ang pangalan mo. Aalis ako hindi para sa sarili ko." Dugtong niya, tinitigan niya si Alon sa mga mata. Nais niyang makita nito ang katapatan sa huling pagkakataon. "Kundi para sa'yo." Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa natutulog na si Sinag sa kuna nito. Marahan niyang binuhat ang bata na hindi man lang nagising. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang kanyang anak. Ang bunga ng kanyang pagkakamali. Ngunit ang kaisa-isang ilaw sa kanyang madilim na mundo. Humarap siyang muli kay Alon na nakatayo pa ring parang estatwa. Hawak ang papel na sumira sa kanilang buhay. "Sinag," bulong ni Hiraya, "ang mga luha ay muling bumuhos. Ipinangalan ko siya sa pag-asang sana maging sinag siya sa buhay nating dalawa. Ang liwanag sa gitna ng dilim na ako mismo ang gumawa." Ang mga salitang yon ay ang kanyang huling pag-amin. Ang kanyang huling paalam. "Patawarin mo ako, Alon." At sa huling pagkakataon, tinalikuran niya ang lalaking ama ng kanyang mga naunang anak.
ang lalaking minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Dala-dala ang bunga ng kanyang pagtataksil, naglakad siya palabas ng silid, palabas ng kanilang tahanan, patungo sa isang kinabukasang walang kasiguraduhan. Naiwan si Elon sa gitna ng silid, nag-iisa. Hawak ang katotohanan sa kanyang mga kamay, napapaligiran ng mga pader ng isang tahanang nawalan na ng laman. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang asawa, ang kanyang kaibigan, ang kanyang pamilya, ang kanyang tiwala. All is lost. Lahat ay nawala. Ang katahimikan na iniwan ni Hiraya ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Si Elon ay naiwang nakatayo sa gitna ng kanilang silid, hawak pa rin ang resulta ng DNA test. Ang papel na yon ay hindi na lang isang dokumento. Ito ay isang lalapida. Ang lapida ng kanyang kasal, ng kanyang tiwala, ng buhay na kanyang binuo. Ilang minuto siyang hindi gumalaw, tila isang estatwang bato sa gitna ng sarili niyang museo ng mga sirang pangarap. Pagkatapos, dahan-dahan, ibinaba niya ang papel. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglakbay sa paligid ng silid. Ang malaking kama kung saan sila natulog nang magkatabi sa loob ng maraming taon. Ang dressing table ni Hiraya kung saan naroon pa rin ang pabango nito, ang mga larawan ng kanilang pamilya sa pader. Mga ngiting na ngayon ay tila isang malaking kasinungalingan. Isang puwersa ang nagtulak sa kanya palabas ng silid. Naglakad siya sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa walang lamang bahay. Bawat silid na kanyang madaanan ay nagpapaalala sa kanya ng buhay na nawala. Ang silid ng mga anak niya, nabuti na lang ay nasa bahay ng kanyang biyenan. Ang sala, kung saan huli silang nag-away. Ang hardin, kung saan una niyang nakita ang anino ng pagtataksil. Huminto siya sa harap ng isang silid na bihira niyang pasukin. Ang kanyang trophy room. Dahan-dahanan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, ang mga ilaw ay automatikong bumukas, nagliliwanag sa mga salaming estante na puno ng mga gintong tropeo, mga plaque, at sa gitna ng lahat, ang mga nagniningning na championship belts na pinaghirapan niya ng dugo at pawis. Ito ang mga simbolo ng kanyang tagumpay, ang mga patunay ng kanyang kadakilaan. Dati, ang pagtingin sa mga ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagmamalaki. Ngayon, wala na siyang maramdaman kundi isang malaking kabalintunaan. Isa lang ako sa mga tropeo mo. Ang mga salita ni Hiraya ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Lumapit siya sa isa sa mga estante at hinawakan ng isang malaking gintong tropeo. Malamig, walang buhay, inangat niya ito. Mabigat. Ngunit hindi kasing bigat ng pasanin sa kanyang dibdib. Para saan ang lahat ng ito? Itinayo niya ang isang imperyo, ngunit nawalan siya ng kaharian. Ang kaharian na dapat sana ay ang kanyang tahanan. Isang galit na hindi niya mailabas ang nagsimulang kumulo sa loob niya. Isang galit na walang mapagbuntunan. Wala na si Hiraya, wala na si Lino. Siya na lang at ang mga nagniningning na simbolo ng kanyang tagumpay. Sa isang iglap, ang kontrol na kanyang pinanghahawakan sa loob ng maraming araw ay bumigay. Sa isang malakas na sigaw na puno ng sakit at galit, inihagis niya ang tropeo sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin at ng bumagsak na metal ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ngunit hindi siya tumigil doon. Isa-isa niyang pinagbabagsak ang mga tropeo, winawasak ang mga estante, binabasag ang mga salamin. Ang silid ng kanyang karangalan ay naging isang silid ng kanyang pagkawasak. Nang maubos ang kanyang lakas, napaluhod siya sa gitna ng mga nabasag na alaala. Ang kanyang paghinga ay malalim at pagod. Ngunit ang sakit ay nandoon pa rin, mas matindi pa. Walang nagbago. Alam na niya kung saan siya dapat pumunta. Hindi para magtago, kundi para harapin ang pinakamalaking laban niya. Muli siyang nagmaneho sa dilim ng gabi, pabalik sa probinsya ng tala-araw, pabalik sa kapilya ng paghilom. Pagdating niya,
Ang kapilya ay madilim at tahimik. Pumasok siya at sa pagkakataong ito, hindi siya umupo sa bangko. Dumiretso siya sa harap ng altar at doon siya lumuhod. Sa una, walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang bigat ng kanyang kaluluwa ang kanyang inialay. Pagkatapos, sa isang basag na bulong, nagsimula siyang magsalita. Hindi isang dasal na may formal na mga salita, kundi isang desperadong pakikipag-usap. Nandito na naman ako. Nagsimula siya. Akala ko, pagkatapos ng lahat ng nangyari, wala nang masasakit pa. Pero mali ako. Tumingala siya sa estatwa ni Jesus. Ibinigay ko ang lahat. Ang lakas ko. Ang tiwala ko. Ang pagmamahal ko. Bakit? Bakit niyo hinayaang mangyari to sa akin? Ano bang nagawa kong mali? Ang mga tanong ay ibinato niya sa katahimikan ng kapilya. Pinarusahan niyo ba ako? Dahil sa kasikatan? Dahil sa pera? Kung ito ang parusa, sobra na. Sobrang sakit na. Isang mainit na likido ang pumatak sa kanyang kamay. Luha. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, ang kampeon ay umiyak. Hindi isang hikbi, kundi isang tahimik na pag-agos ng mga luhang matagal nang naipon. Ang mga luhang simbolo ng kanyang tuluyang pagkawasak. Ayoko na, bulong niya. Suko na ako. Sa gitna ng kanyang pag-iyak at pagsuko, isang bagay ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na litrato. Ang litratong naiwan ni Hiraya sa kanilang silid. Bago ito umalis, isang litrato ni Sinag, nakangiti. Pinulot niya ito. At habang tinititigan niya ang mukha ng bata sa ilalim ng liwanag ng kandila, isang bagay ang nagbago. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang mukha ni Lino. Hindi niya nakita ang anino ng pagtataksil. Ang nakita niya ay isang inosenteng bata. Isang batang walang kasalanan sa lahat ng nangyari. Isang batang isinilang mula sa kasalanan, ngunit ang nangiti ay puro sinag. Ipinangalan ko siya sa pag-asang sana maging sinag siya sa buhay nating dalawa. Ang mga salita ni Hiraya ay bumalik sa kanya. Isang sinag. Isang liwanag. Sa mga sandaling iyon, sa harap ng Diyos, sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang realisasyon ang tumama sa kanya. Ang galit, ang pagnanais na gumanti, ang sakit. Lahat ng iyon ay isang kadena na gumagapos sa kanya. At ang tanging susi para makalaya ay hindi ang paglimot o paghihiganti. Ang susi ay ang batang nasa litrato. Dahan-dahan, ang kanyang mga hikbi ay huminto. Ang kanyang paghinga ay kumalma. Isang kakaibang kapayapaan ang nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Tinatabunan ng nag-aapoy na galit. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ang liwanag nito ay dahan-dahang pumapasok sa mga siwang ng kapilya. Isang bagong araw, isang bagong simula. Tumayo si Alon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Mayroon ng desisyon sa kanyang mga mata. Isang desisyon na hindi isinilang mula sa galit, kundi mula sa isang bagay na mas malakas. Kinuha niya ang kanyang telepono, hinanap niya ang numero ng kanyang manager at pinindot ang call button. Nang sumagot ito, ang boses ni Alon ay kalmado, matatag, at puno ng isang kapangyarihang hindi nagmumula sa kanyang mga kamao. Magpatawag ka ng press conference, sabi niya. Agad. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa isang tuyong kagubatan. Urgent. Alon magdiwang to hold press conference. Sa loob lamang ng ilang oras, ang anunsyo ay nasa bawat news channel, bawat social media feed, bawat usapan sa mga kanto. Walang sinabi kung tungkol saan, na lalo pang nagpaalab sa apoy ng espekulasyon. Magre-retiro na ba ang kampeon? May bago ba siyang laban? O mayroon bang isang issue na mas malaki pa kaysa sa boxing? Ang buong bansa ay nag-aabang. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon.
Para sa tatlong tao, ang pag-aabang na ito ay hindi lamang kuryosidad. Ito ay isang paghihintay sa isang hatol, sa isang maliit at nirerentahang apartment sa isang malayong probinsya. Nakaupo si Hiraya sa harap ng isang lumang telebisyon. Yakap-yakap niya si Sinag na mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso. Simula nang umalis siya sa hasyenda magdiwang, ang tanging kasama niya ay ang takot at ang walang katapusang pag-aantay. Nang marinig niya ang balita tungkol sa press conference, isang malamig na kaba ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Alam niya kung tungkol saan ito. Ito na. Ang sandali kung kailan isisiwalat ni Alon sa buong mundo ang kanyang kasalanan. Ang sandali kung kailan ang pangalan niyang Hiraya Sison ay magiging kasing kahulugan ng salitang taksil. Napapikit siya ng mariin. Isang bahagi niya ang nagsasabing, nararapat lang ito sa kanya. Ito ang kabayaran sa lahat ng sakit na idinulot niya. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi ng isang ina, ay natatakot. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Sinag. Anong klaseng mundo ang haharapin ng kanyang anak kung sa simula pa lang ay babatuhin na ito ng putik dahil sa kasalanan ng kanyang ina? Tinitigan niya ang natutulog na mukha ng kanyang anak. Ang inosenteng mukha na walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Patawarin mo si mama anak, bulong niya. Habang isang luha ang pumatak sa noo ni Sinag, ang kanyang puso ay sumisikip sa bawat minutong lumilipas. Handa na siyang tanggapin ang galit ng buong mundo. Ngunit hindi niya alam kung handa na ba siyang makita ang huling piraso ng pagmamahal at respeto ni Alon para sa kanya ay maging abo sa harap ng lahat. Sa isang mamahaling bar sa gitna ng Makati, nakaupo si Lino sa isang sulok, may hawak na isang baso ng whiskey. Isang mapanuyang namangiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi habang pinapanood niya ang breaking news sa malaking screen sa itaas ng bar. Ito na, sabi niya sa kanyang sarili. Ang kanyang grand finale. Ang huling yugto ng kanyang matagal ng planong paghihiganti. Alam niyang nasukol na niya si Alon. Pagkatapos ng kanilang komprontasyon sa kapilya, kumalat na siya ng mga pahiwatig sa ilang mga koneksyon niya sa media. Isang malaking iskandalo tungkol sa pambansang kamao. Ang press conference na ito ay ang desperadong hakbang ni Alon para unahan siya, para kontrolin ang naratibo. Ngunit para kay Lino, huli na ang lahat. Inisip niya ang magiging reaksyon ng mga tao. Ang pagbagsak ng isang idolo, ang pagkawasak ng isang imaheng malinis at perpekto. At sa gitna ng lahat ng gulo, siya ang lalabas na biktima, ang kaibigang inagawan, ang lalaking nagmahal ng totoo. Ito ang kanyang pagkakataon na kunin ang lahat ng bagay na sa tingin niya ay dapat sa kanya. Ang simpatsya, ang atensyon, at marahil, pati na rin si Hiraya. Itinaas niya ang kanyang baso na para bang may katoast. Para sa pagbagsak mo, kapatid. Bulong niya at nilagok ang natitirang alak. Ang pait ng whiskey ay hinaluan ng tamis ng nalalapit na tagumpay. Sa backstage ng isang malaking hotel ballroom, si Alon ay nakatayo sa harap ng salamin. Hindi niya tinitingnan ang kanyang itsura. Ang tinitingnan niya ay ang lalaking nasa refleksyon. Ang mga matang pagod, ngunit determinado. Ang mukhang may bakas ng sakit, ngunit mayroon ng kapayapaan. Champ, handa na ang lahat. 5 minuto na lang, sabi ng kanyang manager. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sigurado ka na ba talaga rito? Pwede pa nating iatras. Pwede tayong maglabas ng simpleng statement. Umiling si Alon. Hindi. Kailangan kong gawin to. Harapan. Ang desisyon ay hindi naging madali. Sa loob ng 2 araw, paulit-ulit niyang tinanong ang sarili kung ito ba ang tamang hakbang. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang litrato ni Sinag, nagiging malinaw ang lahat. Ang laban na ito ay hindi na para sa kanya, hindi para sa kanyang pangalan o sa kanyang legasya.
Ito ay para sa isang batang walang kasalanan na nadamay sa gulo ng mga matatanda. Inayos niya ang kanyang damit. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang kanyang sarili. Tulad ng ginagawa niya bago tumunog ang unang kampana sa isang laban. Ang kaibahan lang, ang kalaban niya ngayon ay hindi isang tao. Ang kalaban niya ay ang katotohanan. At ang tanging paraan para manalo ay hindi sa pamamagitan ng pagsuntok, kundi sa pamamagitan ng pagyakap dito. Isang staff ang sumenya sa kanya. Oras na. Naglakad si Alon palabas ng backstage patungo sa entablado. Ang pagsalubong sa kanya ay isang nakakasilaw na bagyo. Ang walang tigil na pag-flash ng daan-daang kamera, ang ingay ng mga reporter na nagsisigawan ng kanyang pangalan, ang bigat ng mga matang nakatutok lahat sa kanya. Umupo siya sa mesang nakahanda sa gitna. Sa harap niya ay isang mikropono. Sa likod niya ay isang malaking poster ng kanyang mukha na may mga salitang ang pambansang kamao. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya diretso sa mga kamera, sa mga matang kumakatawan sa buong bansa, sa mga matang nakatutok ni Hiraya at Lino mula sa kanilang mga screen. Ang huling kampana ay tumunog na. Inilapit niya ang kanyang bibig sa mikropono at ang buong silid ay biglang tumahimik. Ang lahat ay nag-aabang. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Narito ako ngayon para aminin ang isang bagay na matagal kong itinago. Ang buong ballroom ay nasa isang kolektibong pagpipigil ng hininga. Ang mga kamera ay nakatutok, ang mga recorder ay naka-on, ang bawat pares ng mata at tainga sa buong bansa ay naghihintay sa pag-amin ng kanilang idolo. Inaasahan nila ang isang anunsyo ng pagreretiro, isang bagong laban, o marahil isang pagtanggi sa mga kumakalat na bulong-bulungan. Ngunit ang mga susunod na salita ni Alon ay isang bagay na hindi nila kailanman inasahan. Narito ako para aminin. Pag-uulit ni Alon, ang kanyang boses ay matatag at walang panginginig. Ang aking mga pagkakamali, hindi bilang isang boksingero, kundi bilang isang asawa. Isang mahinang bulungan ang gumapang sa buong silid. Nagkatinginan ang mga reporter, naguguluhan. Ito ba ang malaking iskandalo? Sa loob ng maraming taon, pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay tila nakikipag-usap sa bawat isang nanonood. Ang buong buhay ko ay umikot sa boxing, sa training, sa laban, sa pagnanais na magbigay ng karangalan sa ating bansa. Naging matagumpay ako. Nakuha ko ang lahat ng championship belts na pinangarap ko. Tinawag ninyo akong kampeon, bayani. Ngunit habang abala ako sa pagiging bayani ng bayan, nakalimutan ko ang pinakaimportante kong laban, ang laban para sa sarili kong pamilya. Tumingin siya diretso sa kamera sa gitna, na para bang may isang partikular na taong nais niyang kausapin. Nakalimutan kong maging isang asawa. Naging abala ako sa pagiging isang idolo, kaya't hindi ko napansin na ang babaeng nasa tabi ko, ang babaeng sumuporta sa akin mula sa simula, ay unti-unti nang nalulungkot. Naging bulag ako sa kanyang kalungkutan. Naging bingi ako sa kanyang mga hindi sinasabing hinaing. At iyon ang pinakamalaki kong pagkatalo. Sa maliit na apartment, napahawak si Hiraya sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtataka. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya inaasahan. Hindi siya sinisisi ni Alon. Sinasalo nito ang sisi. Sa bar, ang nangiti sa mukha ni Lino ay unti-unting naglaho. Anong ginagawa niya? Bulong niya sa sarili. Hindi ito ang plano. Dapat ay magagalit si Alon, manunumbat. Hindi ito. Ang lahat ng ito ay sinasabi ko, dugtong ni Alon. Ibinabalik ang kanyang atensyon sa mga reporter dahil sa mga nakaraang araw. May mga kumakalat na kwento tungkol sa aming pamilya. Mga kwentong may layuning sirain, hindi lang ako,
kundi pati na rin ang aking asawa. Ngunit ngayon, ako mismo ang magsasabi sa inyo ng katotohanan. Huminga siya ng malalim. Ito na ang sandali ng katotohanan. Ang pamilya namin ay dumaan sa isang matinding pagsubok. Isang pagsubok na sumukat sa tibay ng aming pundasyon. At sa gitna ng pagsubok na ito, kami ay biniyayaan. Isang ngiti. Isang tunay, magaan na ngiti. Ang sumilay sa labi ni Alon. Kaya narito ako ngayon, hindi lang para aminin ang aking mga pagkukulang, kundi para ibahagi sa inyo ang isang magandang balita. Sa mga darating na araw, ang pamilya Magdiwang ay malugod na tatanggapin ang isang bagong miyembro. Muling nagbulungan ng mga tao. Buntis ba si Hiraya? Isang batang lalaki na magbibigay ng bagong liwanag at pag-asa sa aming tahanan. Pagpapatuloy ni Alon, ang kanyang boses ay napuno ng isang kakaibang lambing at pagmamahal. Ipinapakilala ko sa inyo ang aking anak, si Sinag. Ang pangalan ay binitiwan niya na parang isang basbas. Sa bar, nabitawan ni Lino ang kanyang baso. Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay kasabay ng pagbagsak ng kanyang buong mundo. Hindi! Bulong niya. Hindi pwede! Inako ni Alon. Inako nito ang kanyang anak. Ang sandata na dapat sana'y sisira kay Alon ay ginawa nitong kalasag. Ang kanyang plano, ang kanyang paghihiganti, ay nagdurog na parang salamin sa kanyang paanan. Sa apartment, si Hiraya ay humagulgol na ng tuluyan. Ang mga luha ng pasasalamat, ng hiya, at ng isang pag-ibig na hindi niya akalaing mararamdaman niya muli ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Niyakap niya si Sinag na natutulog pa rin. Narinig mo ba yon, anak? Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Anak ka niya, anak ka niya. Ang mga reporter ay natulala. Ang buong bansa ay natigilan. Ang inaasahan nilang maruming iskandalo ay naging isang kwento ng pag-amin, pagpapatawad, at pagtanggap. Marami sigurong magtatanong. Pagtatapos ni Alon, maraming manghuhusga, ngunit hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay ang pamilya ko, ang pagsisimula naming muli. Ang laban na ito ay hindi na para sa isang championship belt. Ito ay para sa aking pamilya. At sa tulong ng Diyos, at sa pagmamahal ko sa aking asawa, at sa aking mga anak, ang laban na ito, ipapanalo ko. Tumayo si Alon. Hindi na niya hinintay ang mga tanong. Naglakad siya palayo sa entablado, papalayo sa mga kumikinang na ilaw. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga balikat ay magaan. Ang bigat na kanyang pinapasan sa loob ng mahabang panahon ay tuluyan nang nawala. Sa mga mata ng mundo, si Alang Magdiwang ay nanalo sa maraming laban. Ngunit sa araw na yon, sa harap ng lahat, ipinakita niya ang kanyang pinakadakilang tagumpay. Hindi siya ang kampeon ng boxing, siya ang naging kampeon ng pagpapatawad. Pagkalabas niya ng ballroom, ang unang ginawa niya ay kunin ang kanyang telepono. Hindi ang kanyang manager ang tinawagan niya, kundi ang isang numerong hindi niya na-dial sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ito. Hiraya, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Nasaan kayo? Susunduin ko na kayo. Uuwi na tayo. Ang biyahe patungo sa ibinigay na address ni Hiraya ay ang pinakatahimik na biyaheng naranasan ni Alon. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng kanyang sasakyan, palayo sa ingay ng media, at palapit sa kinaroroonan ng kanyang mag-ina, ay isang paglalakbay, papasok sa kanyang sarili. Wala na ang nag-aalab na galit. Wala na ang matalas na sakit ng pagtataksil. Ang natitira ay isang malawak na espasyo ng kawalan na dahan-dahang pinupuno ng isang emosyong bago sa kanya, ang pag-asa. Isang pag-asang nakakatakot. Isang pag-asang marupok. Ngunit isang pag-asa na totoo. Narating niya ang isang simpleng apartment complex sa isang tahimik na kalye, malayo sa karangyaan ng Hacienda Magdiwang. Ibang-iba ito sa mundong kanyang ginagalawan.
Walang matataas na pader, walang mga security guard. Tanging isang hilera ng magkakatabing pinto. Ipinark niya ang kanyang sasakyan at huminga ng malalim bago bumaba. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng Unit 7, ang numerong ibinigay sa kanya. Nag-alinlangan siya sandali. Ito na ang katotohanan. Ang buhay sa likod ng mga kamera, ang resulta ng lahat ng kanilang mga pagkakamali. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok ng 3 beses. Ang bawat katok ay umalingaw-ngaw sa kanyang dibdib. Ilang sandali ng katahimikan, pagkatapos ay narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng trangka. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa siwang, nakita niya si Hiraya, ang kanyang asawa. Ngunit hindi ang Hirayang nakasanayan niya. Ang Hirayang laging nakaayos, laging nakangiti, laging perpekto. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay may magulong buhok, may namumugtong mga mata, at may bakas ng hiya, pasasalamat, at takot na naghahalo sa kanyang mukha. Hindi sila nagsalita, nagkatinginan lang sila, at sa mga matang yon, ang lahat ng hindi masabi ay naintindihan. Pagkatapos, isang maliit na ulo ang sumilip mula sa likod ng binti ni Hiraya. Si Sinag. Ang bata ay nakatingin sa kanya nang may purong kuryosidad. Ang mga mata ay malaki at bilog. Walang bahid ng anumang panghuhusga. Sa mga sandaling iyon, nawala ang lahat para kay Alon. Nawala ang mga kamera, ang mga reporter, ang sakit, ang nakaraan. Ang tanging nakikita niya ay ang batang nasa harapan niya. Dahan-dahan, lumuhod si Alon sa sahig na semento. Ginawa niya ang sarili niyang kasing liit ng bata. Inalis ang lahat ng bakas ng pagiging isang kampeyon, ng pagiging isang higante. Tinitigan niya si Sinag at isang nginang ngiti, isang ngiting hindi pilit, isang ngiting nagmumula sa isang lugar na hindi niya alam na mayroon pa pala sa loob niya, ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hi," sabi ni Alon sa isang boses na malambing at mahina. Ang bata ay nagtago sa likod ng kanyang ina, medyo nahihiya. Hindi pinilit ni Alon. Nanatili lang siyang nakaluhod. Ang mga kamay ay nakabukas sa kanyang magkabilang gilid, isang paanyaya na walang salita. "Ako si Alon," sabi niya ulit. "Pwede ba kitang maging kaibigan?" Napanood ni Hiraya ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang tahimik na dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Ito ang eksenang hindi niya kailanman pinangarap na mangyari. Ang eksenang puno ng pagpapakumbaba at pagtanggap. Dahan-dahan, lumabas si Sinag mula sa likod ni Hiraya. Humakbang ito palapit kay Alon. Isang hakbang, 2, hanggang sa nasa harapan na niya ito. Tinitigan ng bata ang mukha ni Alon na para bang sinusuri ang kanyang kaluluwa. At pagkatapos, sa isang kilos na nagpabago sa lahat, itinaas ni Sinag ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang magaspang na pisngi ni Alon. Isang dampi na puno ng inosenteng pagtitiwala. Iyon lang ang kailangan ni Alon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ninamnamang init ng dampi na yon. Isang dampi na tila naghilom sa lahat ng sugat na natamo niya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, binuksan niya ang kanyang mga braso. Ang bata ay hindi nag-atubili. Yumakap ito sa kanya. Ang unang yakap. Niyakap ni Alon ang maliit na katawan. Isang yakap na mahigpit, puno ng mga emosyong hindi niya mailabas sa salita. Sa yakap na yon, hindi niya naramdaman ang bigat ng isang responsibilidad. Ang naramdaman niya ay ang gaan ng isang biyaya. Ito ang kanyang tunay na tropeyo. Ito ang kanyang tunay na panalo. Ito ang kanyang anak. Pagkaraan ng ilang sandali, na tila isang kawalang hanggan, marahan siyang kumala sa yakap. Tumingala siya kay Hiraya na umiyak pa rin ng tahimik. Tumayo si Alon, binuhat si Sinag at inilagay sa kanyang balikat. Tumawa ang bata. Ang tunog ng kanyang halakhak ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Alon.
Naglakad siya palapit kay Hiraya. Inabot niya ang kanyang libreng kamay. "Hiraya," sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at buo. Hindi ito isang utos, kundi isang paanyaya. "Umuwi na tayo. Sabay nating ayusin ito." Tinitigan ni Hiraya ang kanyang kamay. Ang kamay na minsan na niyang sinaktan at binitawan. Ngayon, ito ay muling nakaabot sa kanya. Nag-aalok ng isang pangalawang pagkakataon. Nanginginig, inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Alon. Magkahawak kamay silang lumabas ng apartment pinto. Isang bagong pamilyang nabuo mula sa abo ng mga kasinungalingan at sakit. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan sa ilalim ng papalubog na araw, alam ni Alon na ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali. Maraming sugat na kailangan pang maghilom. Maraming tiwalang kailangan pang muling buuin. Ang pagpapatawad na kanyang ibinigay ay hindi isang pambura sa nakaraan, kundi isang susi para buksan ang pinto ng hinaharap. Nakasakay si Sinag sa kanyang mga balikat. Ang maliliit na kamay nito ay nakahawak sa kanyang buhok. Ang tawa nito ay sumasabay sa hangin. Sa kanyang tabi, si Hiraya ay tahimik na naglalakad. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin. Hindi ito isang perpektong pagtatapos. Hindi ito isang fairy tale. Ito ay isang simula. Isang simula na mas mahirap, mas komplikado, ngunit mas totoo. At sa gitna ng lahat, mayroon na silang isang sinag na magsisilbing kanilang gabay. Ang sinag ng pag-asa, pagpapatawad, at isang pag-ibig na walang kondisyon. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng laban na iyong naipanalo, kundi sa kakayahan mong magpatawad. Kahit na ikaw ang pinakanasaktan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang kapayapaan ng puso na matatagpuan sa pagtanggap at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ano po ang aral na inyong natutunan sa kwento ni na Alon, Hiraya at Sinag? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto rin naming malaman kung anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong marinig sa aming channel. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.